Sa kasaysayan ng teknolohiya sa komunikasyon, may ilang tatak na nag-iwan ng malalim na bakas sa kamalayan ng publiko at isa sa mga ito ay ang Sony Ericsson. Hindi lamang ito isang simpleng pangalan ng cellphone, isa itong simbolo ng pagsasanib ng dalawang higanteng kumpanya mula sa magkaibang panig ng mundo, ang Sony ng Japan at Ericsson ng Sweden. Sa loob ng halos isang dekada, naging mahalagang bahagi ito ng ebolusyon ng mobile phone lalo na noong bahagi ng ika-21 siglo kung kailan nagsimulang maging mas personal, mas multimedia-oriented at mas lifestyle-driven ang mga telepono. Ang Sony Ericsson ay opisyal na itinatag noong 1 Oktubre 2001 bilang isang joint venture sa pagitan ng Sony Corporation ng Japan at Ericsson ng Sweden. Ang Ericsson na kilala bilang Telefonak Tiebolaget LM Ericsson ay itinatag pa noong 1876 ni Lars Magnus Ericsson sa Stockholm, Sweden. Isa itong kumpanyang may mahabang kasaysayan sa larangan ng telekomunikasyon, partikular sa paggawa ng network infrastructure at mobile devices. Samantala, ang Sony Corporation itinatag noong 1946 ni Masaru Ibuka at Akio Morita sa Tokyo, Japan at naging kilala sa paggawa ng mga consumer electronics gaya ng telebisyon, radyo at kalaunan ay mga audio at video devices. Ang pagsasanib ng dalawang kumpanya ay hindi basta-basta nangyari. Noong Marso 2000, isang sunog ang naganap sa planta ng Philips sa Albuquerque, New Mexico na siyang nagsusupply ng microchips para sa Ericsson. Dahil sa insidenteng ito, nagkaroon ng matinding kakulangan sa supply ng components na nagresulta sa pagbagsak ng produksyon ng Ericsson mobile phones. Sa kabilang banda, ang Sony ay nahihirapan ding makipagsabayan sa lumalakas na kompetisyon sa mobile phone market, lalo na laban sa Nokia at Motorola noon. Dahil dito, napagdesisyonan ng dalawang kumpanya ng pagsamahin ng kanilang lakas. Ang teknolohikal na kahusayan ng Ericsson sa telecommunications at ang husay ng Sony sa consumer electronics at branding. Ang punong tanggapan ng Sony Ericsson ay itinayo sa London, United Kingdom bilang isang neutral na lokasyon sa pagitan ng Japan at Sweden. Ang unang CEO nito ay si Kurt Hallström na dating CEO ng Ericsson. Ang layunin ng bagong kumpanya ay malinaw. Lumikha ng mga mobile phone na hindi lamang para sa komunikasyon kundi para na rin sa entertainment, partikular sa musika at imaging. Mula 2002 hanggang 2008, unti-unting sumikat ang Sony Ericsson sa pandaigdigang merkado. Isa sa mga pangunahing dahilan ng tagumpay nito ay ang pagpapakilala ng mga serye ng telepono na may natatanging branding at functionality. Kabilang dito ang Walkman series na inilunsad noong 2005 at ang Cybershot series na nakatuon sa photography. Ang Sony Ericsson W800i na inilabas noong Agosto 2005 ang kauna-unahang Walkman phone. Pinagsama nito ang kakayahan ng isang MP3 player at isang mobile phone na may dedikadong music controls at mataas na kalidad ng audio. Dahil sa impluwensya ng Sony sa larangan ng musika, naging matagumpay ang modelong ito at sinundan pa ng iba pang mga Walkman phones gaya ng W550i at W810i. Sa larangan naman ng photography, inilunsad ang Sony Ericsson K750i noong 2005 na may 2 megapixel camera, isang malaking hakbang sa panahong iyon. Sinundan ito ng K800i noong 2006 na may 3.2 megapixel camera at xenon flash na tinaguriang isa sa mga pinakamahusay na camera phones noong panahong iyon. Nakarating ang Sony Ericsson sa Pilipinas noong early 2000s, kasabay ng pag-usubong ng GSM technology sa bansa. Noong panahong iyon, ang Pilipino ay nagsisimula ng yakapin ng mobile communication bilang bahagi ng pang-araw-araw na buhay. Ang mga kumpanyang tulad ng Globe,
At Smart Communications ay aktibong nagpo-promote ng text messaging at prepaid services na naging dahilan ng mabilis na pagdami ng mobile phone users. Ang Sony Ericsson ay naging popular sa Pilipinas dahil sa ilang mahalagang salik. Una, ang kalidad ng audio ng Walkman phones ay tumugma sa hilig ng mga Pilipino sa musika. Sa halip na bumili ng hiwalay na MP3 player, maaari nang makinig ng musika gamit ang cellphone. Ikalawa, ang camera phones nito ay naging kaakit-akit sa mga kabataan na mahilig mag-selfie at magkuha ng larawan kahit bago pa man sumikat ang social media. Ikatlo, ang disenyo ng mga telepono ay moderno at kakaiba na naging simbolo ng status sa ilang sektor ng lipunan. Noong kasagsagan ng Sony Ericsson, may ilang mga modelong tunay na naging mabenta. Kabilang dito ang W800i, K750i, K800i at W910i. Ang mga modelong ito ay karaniwang may presyo na nasa pagitan ng 10,000 hanggang 25,000 pesos depende sa features at release date. Ang pinakamurang modelo ay kabilang sa T-Series at J-Series gaya ng Sony Ericsson J100i na inilabas noong 2005 at may presyong nasa 3,000 hanggang 5,000 pesos lamang. Samantalang mga high-end models gaya ng Sony Ericsson P990i, isang smartphone na may touchscreen at QWERTY keyboard, ay maaring umabot sa 30,000 pesos o higit pa noong inilabas ito noong 2006. May ilang hindi ganong kilalang detalye tungkol sa Sony Ericsson na nagbibigay liwanag sa kakaibang katangian nito. Halimbawa, ang joystick navigation na matatagpuan sa maraming modelo nito ay naging signature feature. Bagamat kalaunan ay kinritiko dahil sa pagiging madaling masira. Isa rin sa mga unang kumpanya, ang Sony Ericsson na nagpakilala ng themes at customizable interfaces sa kanilang mga telepono. Bukod dito, ang memory stick micro o M2 card na ginamit sa kanilang mga device ay eksklusibo sa Sony na naging limitasyon sa compatibility ngunit nagbigay rin ng control sa ecosystem ng kumpanya. Isa rin itong dahilan kung bakit nahirapan ng ilang users sa paghahanap ng accessories. Sa kabila ng matinding tagumpay ng Sony Ericsson noong kalagitnaan ng 2000s, unti-unti itong humarap sa mga hamon na hindi nito agad natugunan. Ang pagbagsak nito ay hindi lamang bunga ng isang dahilan kundi ng magkakaugnay na salik na sabay-sabay na nakaapekto sa operasyon, estratehiya at kakayahan nito makipagsabayan sa mabilis na pagbabago ng teknolohiya. Noong huling bahagi ng dekada 2000, nagsimula ng magbago ang pananaw ng mga mamimili sa mobile phones. Mula sa simpleng komunikasyon patungo sa mas komplikadong karanasan na nakasentro sa internet, applications at touchscreen interfaces. Isa sa mga pinakamahalagang turning point ay ang paglabas ng Apple iPhone noong Enero 9, 2007 na ipinakilala ni Steve Jobs sa Macworld Conference sa San Francisco. Hindi lamang ito isang bagong produkto kundi isang revolusyon sa paraan ng paggamit ng cellphone. Ang interface na ito ay nakabatay sa capacitive touchscreen na wala sa karamihan ng Sony Ericsson devices noong panong iyon. Kasunod nito, inilunsad naman ng Google ang Android operating system noong Setyembre 23, 2008 na naging bukas sa platform para sa iba't ibang manufacturer. Dahil dito, mabilis na nakapag-adapt ang mga kumpanyang tulad ng Samsung at HTC, samantalang ang Sony Ericsson ay nanatiling nakatuon sa kanilang lumang platform gaya ng UIQ at proprietary system. Noong 2008, opisyal nang isinara ang UIQ Technology AB, isang subsidiary ng Sony Ericsson na responsable sa UIQ development. Ang pagsasara na ito ay indikasyon ng kabiguan ng kumpanya na makasabay sa software ecosystem na mabilis na lumalawak sa panahong iyon. Dagdag pa rito, naapektuhan din ng Sony Ericsson ng global financial crisis noong 2008. Bumaba ang demand para sa high-end devices at dahil hindi sapat ang kanilang presensya sa low-cost segment, nahirapan silang makabawi sa kita. Noong 2009, iniulat ng kumpanyang pagkalugi ng 836 million pounds, isang malinaw na senyales ng krisis sa kanilang operasyon. Hindi rin naging epektibo ang internal management structure ng joint venture. Ayon sa ilang ulat mula sa financial analysts, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng Sony at Ericsson na direksyon ng kumpanya. Ang Sony ay nais mag-focus sa entertainment features, habang ang Ericsson ay mas nakatuon sa telecommunications infrastructure. Ang kakulangan ng isang malinaw na direksyon ay nagdulot ng pagkaantala sa mga desisyon, partikular sa paglipat sa Android ecosystem.
Noong Oktubre 27, 2011, inanunsyo ng Sony Corporation ang pagbili nito sa 50% stake ng Ericsson sa joint venture sa halagang 1.05 billion pounds. Ang kasunduang ito ay opisyal na natapos noong Pebrero 6, 2012. Mula rito, tuluyan ang naging ganap na pagmamay-ari ng Sony ang mobile division at binago ang pangalan nito sa Sony Mobile Communications. Ang hakbang na ito ay bahagi ng estratehiya ng Sony na pag-isahin ang kanilang mga produkto sa ilalim ng iisang ecosystem, kabilang ang Bravia TVs, PlayStation consoles at Xperia smartphones. Sa puntong ito, ang pangalang Sony Ericsson ay tuluyang nawala sa merkado. Bago tuluyang mawala ang Sony Ericsson bilang isang brand, naglabas ito ng ilang huling modelo na nagpapakita ng pagtatangkang makasabay sa smartphone revolution. Kabilang dito ang Xperia Arc LT59 na inilunsad noong Enero 2011 sa Consumer Electronics Shows o CES sa Las Vegas. Ang device na ito ay may 4.2-inch display, 8.1 megapixel camera na may Exmor R sensor at tumatakbo sa Android 2.3 Gingerbread. Isa ito sa mga unang Xperia phones na tunay na nakipagsabayan sa mga Android competitors. Kasunod nito ay ang Xperia Neo MT59 at Xperia Pro MK16i na inilabas noong unang kalahati ng 2011. Ang Xperia Play R800i na inilunsad noong Marso 2011 ay isang natatanging device na may sliding gamepad controls at sertipikadong PlayStation integration. Inanunsyo ito noong Pebrero 13, 2011 sa Mobile World Congress sa Barcelona, Spain. Bagamat may potensyal, hindi ito naging matagumpay dahil sa limitadong game library at mataas na presyo kumpara sa ibang Android devices. Ang Xperia Ray S1018i at Xperia Mini Series ay ilan pang huling modelo na inilabas bago tuluyang mawala ang Sony Ericsson branding. Noong kalagitnaan ng 2012, ang mga bagong device ay nilabas na lamang sa ilalim ng pangalang Sony Xperia na tuluyang nagmarka sa pagtatapos ng Sony Ericsson bilang isang hiwalay na identidad.